Diba? Doon lang tayo nagsimulang maging tagasunod ni Kristo. Mula nang tayo maligtas. Kaya yung sinasabi ng Bible, go and make disciples. Go and teach all nations. Ang unang ituturo natin sa lahat ng mga bansa, kaligtasan. Pagkatapos maligtas, bautismuhan. Pagkatapos mabautismuhan, turuan sila ng lahat para kanilang gawin. Isabihin, maging tagaganap, maging tagasunod talaga, mamuhay talaga sila ayon sa kalooban ng Diyos. Matapos na maging membro ng simbahan, kayong mga membro, ituturo sa inyo paano gagawin ang pamumuhay Kristiyano o ang pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Kaya, naging tagasunod tayo ng Panginoong Hesukristo mula nang tayo ay maligtas. Yung mga taong hindi naunawaan ang kaligtasan, nagsisikap sumunod kay Kristo, ganong hindi pa naman Kristiyano. Hindi pa ligtas, nagsisikap ng ipamuhay ang buhay ng taong ligtas. Hindi komo tayo nagsuot ng uniforme ng pulis, di ba? Hindi komo ang isang tao nagsuot ng uniforme ng pulis, may baril din, may tsapa din, may lahat ng kung anong meron ng pulis. Hindi komo mukhang pulis ka na nga. Hindi komo mukhang simbahan na nga ng Panginoon. Ay, nagkakamali po ang marami. Akala nila pagkasimbahan, may Bible, nagpuri, nangaral, tinuro ang buhay Kristiyano. Akala nila true church na. Hindi po ganun ang true church. Kinakailangan po i-trace mo, you trace back saan galing ang simula nitong simbahan na to. At kung ang simbahan at ang pinagmula nila ay hindi po uuwi ang history nila sa Israel, hindi po ito kabilang ng mga simbahan sa itinayo ng ating Panginoon. May taong nagtayo niyan. Ganon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Bubunutin ng aking ama, anumang hindi itinanim ng aking ama ay bubunutin sa huling araw. Yun ang ayaw natin, na makasama tayo dun sa mga hindi ang nagtanim ay ang ama. Pero mukhang Kristiyano. Okay, naalala nyo? Naghasik ng mabuting binhi. Tapos tumubo yung dawag kasama ng mga trigo. Sabi ng mga anghel, sino ba't may mga dawag dito? Panginoon, bubunutin na ba namin yung mga mapanirang damo? Sabi niya, wag. Baka pati yung mga trigo mabunot nyo. Antayin nyo muna yung araw ng pag-aani. At pagdating ng pag-aani, makikita nyo maliwanag anong pagkakaiba. Ganon. Kaya sa ating pagkapasakop sa Panginoon, ang ating buhay, nagsisimulang lumalim ang pagkakilala natin sa Kanya. At kasama po dito yung pagsunod natin, pagkapasakop natin sa Lord's Supper. Kaya ito ulit-ulit na ginagawa ang Lord's Supper. May nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, hindi ba masama? Araw-araw namin itong ginagawa. Nung una naman, araw-araw Ngayon, kung araw-araw natin itong gagawin, hindi ko alam kung magagawa natin ito ng araw-araw. Pangalawa, baka ang meaning na sa atin ito ay maging routine. Wala namang batas ang Bible na gawing araw-araw. Pero gawin natin. Kaya habang tayo ay lumalago sa kaalaman, diyan naman nagbabago unti-unti ang ating buhay. Kaya lumalalim yung ating kaalaman, lumadami ang ating kaalaman, lumalalim yung ating pagpapasakop, nagbabago ang ating buhay. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na greater capacity to live for Christ. Yung maturity natin. Di ba ganon? Parang cellphone. Dati hindi naman ganito mga cellphone Simpleng-simple ang mga features ng mga cellphone. Abay, pagkatapos ng 6 na buwan, may papasok, dadating na naman bagong cellphone, may nakalagay na naman na bagong kakayanan. Kanina, nakain ako nadinig ko yung balitang, inaprubahan na, inopen na, yung mga coaching lumilipad. Pwede nang maipagbili sa year 2024. So, year 2024, baka makakita na kayo ng coaching lumilipad. Hindi ko lang alam kung meron na yan dito. Pero sa ibang bansa, ganun na. Approved na. Pasok daw sa kanilang plano. Lilipara na mga kotse. Hindi natin, nakikita lang natin sa sine, ay totoo na. Pero makikita nyo, bago dumating ang COVID, diba? Bago dumating ang COVID, isinapelikula na. Ganun na ang idea ng mga pelikula. Bago dumating ang COVID. Parang 2 years, 3 years before dumating yan.
Kaya marami pong nangyayari. Ngayon, yung tinatawag nating artificial intelligence, ano, na gusto nilang gumawa ng robot na marunong ng mga tuwiran. Ha? Pag pinabili mo siguro yung robot na, bumili ka nga ng suka, ayoko, manonood pa ako ng teleserye. Marunong mga tuwiran, yung robot. Hindi ko alam kung mangyayari yon. Pero kung paano nila iniisip yon, I hope na magamit sa mabuti. Ano mang mabuting imbensyon, magandang magamit sa mabuti. Number 2, so the Lord's Supper must be done as followers of Christ. Kaya natin ginagawa, hindi dahil maalwan, hindi dahil tayo malapit, hindi dahil tayo masaya, kundi gagawin natin as followers of Christ. Number 2, it must be done as worthy of praise. So anong sabi sa verse 2? Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them unto you. So anong sinasabi ng Apostle Paul? Pinupuri ko kayo mga taga-Korinto, mga kapatid, sapagkat inaalala nyo ko sa lahat ng bagay at inyong iniingatan ang mga iniutos ko sa inyo gaya ng pagkakabigay ko sa inyo, pagkakatiwala ko sa inyo. So kinakailangan po, kung gagawin natin ng Lord's Supper ng sino mang simbahan, it must be worthy of praise. As I delivered, sabi ni Paul, as I delivered them to you. Kagaya ng pagtuturo ko sa inyo, kagaya ng kung paano ko dinala sa inyo, ang tamang pagganap nito ay akma sa kapurihan. Ngunit ito ay nagiging kapuri-puring pagtupad kung naaayon sa paano ni Apostol Pablo itinuro sa simbahan, paano ito gagawin. Kaya meron po ditong instruction. Si Paul sa 1 Corinthians, chapter 10, chapter 11, Matthew chapter 26 ng ating Panginoon. So makikita po natin ang mga ito. Una, it must be done as worthy of praise. Number 1, gagawin lang ito sa mga ligtas. Kaya sabi doon, brethren, now I praise you, brethren. Sa mga kapatid, ang gagawa nito, mga kapatid kay Kristo, mga ligtas. Pangalawa, ginagawa po ito the same night, gabi. Nakalagay sa verse 23. Same night. Kaya ang Lord's Supper gagawin ng gabi. May gumagawa nito ng tanghali, may gumagawa ng hapon, may gumagawa ng umaga. Sabi ni Apostle Paul, gawin nyo kagaya ng kung paano ko ibinigay sa inyo. Paano ko pinagkatiwala sa inyo. Gabi ng ituro niya. Sabi niya na mag-Lord's Supper sila gabi. Sabi sa verse 23. And then, gumamit ng tinapay. At ang tinapay na ginamit, unleavened bread. 1 Corinthians chapter 7. Unleavened bread. Si Kristo yung unleavened bread. Walang bahid na hypocrisy o kasalanan or evil in Him. There is no evil, there is no sin in Christ. Kaya gumamit po ng tinapay. So tayo gumagamit po ng tinapay na walang lebadura. Sa iba, gumagamit sila ng skyflakes. Yung iba, gumagamit sila ng kamote. Ha? Iba-iba ang ginagawa na. Bakit daw ginamit skyflakes? Bakit daw ang ginamit ganitong klaseng inumin? Kasi wala kami nun . Kung wala kayo ng tamang yon, ipagpaliban nyo at gumawa kayo ng paraan para yung tama ang magamit ninyo. Kasi kinakailangan mapuri kayo ni Paul, mapuri kayo sa ating pagganap. Yun tama, as I delivered to you. Wala tayong karapatang baguhin. Baguhin. Wala tayong karapatang baguhin, i-renovate. Otherwise, human teaching na yan. Kaya nga, iniisip-isip ko, sabi ng Panginoon, drink ye all of it. Drink ye all of it. Binabasa ko, habang pinag-aral ko, na-focus naman sa akin yung drink ye all of it. Meron akong note sa aking Bible. Ayaw ng Panginoon ng merong tira. Naalala niyo yung mga tinapay? Nagmuha siya ng maraming tinapay, pinapulot niya yung tira. Ayaw niya ng may masayang. Now, dito po, yung mga cups natin, pag tayo nag-Lord's Supper, sobra. Sobra. Kung ilan tayo, pagbalik, may mga baso na may laman pa. Sobra. Tanong, anong gagawin ngayon dun sa mga sobra? Nung una, yung sobra, iniinom nung mga pinagtiwalang, ligpitin nyo na. Yung mga nagligpit, kanya-kanya na ng inom. Hindi ganon.
Bakit nyo iinumin yan? Ba't nyo pakikialaman? Yan ay sanctified element. Hindi nyo pwedeng galawin yan. Kaya ang instruction ko, nung malaman ko na ganun pala ang ibang ginagawa, sabi ko, itatapon nyo yan, ibubuhos nyo sa lupa. Huwag nyo pag-interesan yan. Ngayon, habang binabasa ko ang salita ng Diyos, habang tinitingnan ko, drink ye all of it, sabi ng Bible. All of it. Ipinaubos sa kanila. Kaya iniisip ko, sa ating Lord's Supper, sa mga dadating po, hindi man ngayon, sa dadating, lahat ng magpapartake ng Lord's Supper, naka-early registration para bilang ang cups na lalagyan. Merong cup para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi kayo naka-register, walang cup para sa iyo. Ngayon, kung may dumating na miyembro na hindi naka-register, saka lang siya lalagyan. O, iba nga, 3 lang yun. Halimbawa, 2, 1, 5. Pero yung ang sobra 30, 4 na po ang sobra, sayang, itinatapon lang natin sa lupa. Ganon. So, para walang masayang. Yun lang ang purpose. Para walang masayang. Dahil ang nakalagay sa Bible, drink ye all of it. At gusto kong makita yung all ng nakalagay na cups na inom. Para mangyari yun. Amen? So as much as we can, we try to do as I delivered them to you. Ganon, ano? So, ibinigay ang Lord's Supper, it must be done as worthy of praise. Ginagawa para sa mga saved, hindi kasama mga unsaved. Ginagawa sa mga miyembro, hindi kasama ang hindi miyembro. Si Judas, hindi ligtas, hindi siya talaga miyembro ng simbahan, bagamat na bautismuhan, pero siya unsaved, hindi siya nagpartake ng Lord's Supper, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, isinawsaw lang at sinubuan na ganon. Hindi siya pinainom. Sinawsaw lang yun sa kanya at pinaalis na. Tara? Kaya hindi po ganon ang practice. So, sa mga miyembro lang, sa simbahan, and hindi kasama. Bakit sa church lamang hindi kasama? Liliwanagin ang mission work. Yun ang naging isang tanong ko. Bakit ang mission work, ang mission pastor, pwede siyang binigyan ng authority to baptize, pero hindi binigyan ng authority na mag-hold ng Lord's Supper. Yan, Brother Ulysses. Bakit si Brother Ulysses pwede mag-baptize, hindi siya pwede mag-Lord's Supper dun sa Pangasinan? Kasi po ito ay church ordinance. Hindi Bible study ordinance. Hindi mission work ordinance. Ito po ay church ordinance. And then ano pa ang sabi ng Bible? As often, walang limit kung gaano kadalas. Walang batas. Kung gawin nila ng once a month, may tinanong ako ng isang gabi, Amerikano naman yung tinanong ko, gaano nyo kadalas ginagawang Lord's Supper? Sabi niya, once every 2 months. Dati may tinanong ko, doon narong kami sa, nasa Seattle kami, tinanong ko yung isang sabi niya, kami, nagpapa-Lord's Supper ako, sinusurpresa ko sila, hindi ko binabalita. Surpresa daw. Pag mga kapatid, maglo-Lord's Supper tayo ngayon. Ganon. Walang announcement. Iba-iba. Sabi ko, parang hindi ko yata gusto yung ganon. Pero ganun ba man, kanila yon. So, sila yon. As often. And then, worthy partakers. Kinakailangan nag-examine, humingi ng tawad, nagpatawad, and then mag-partake. Bakit kinakailangan ng as I deliver them to you? Bakit kinakailangan ng tamang pattern na susundan? Naalala niyo si Abel at si Cain? Maganda ang motibo marahil ni Cain. Kumuha siya ng gulay, mga prutas, inihain niya sa Panginoon. Tinanggap ba ng Panginoon? No. Why? It was not given as a pattern, according to the pattern. So, nireject ng Panginoon yung hain ni Cain. Bakit po? Hindi ayon sa pinakita ng Panginoon na pattern. If you are going to approach God, you approach me through the blood. May papatayin kayong hain. Dahil nung magkasala si Adan at si Eva, ang Diyos nagpatay ng tupa at yun ang ginamit para sila makabalik sa Diyos. And then, nung kanyang mga anak nagkasala, ginaya ni Abel. Meron silang instruction, meron silang pattern. Pero ayaw ni Cain, gumamit siya. Tinanggihan ng Diyos. 2 Chronicles 26, 16 to 18. Okay? 2 Chronicles 16 to 18. Ito po makikita niyo. Ngunit, siya'y lumakas. Si King Uzziah.
Ngunit nang siya'y lumakas, 52 years ng paghahari, ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas. Para magkatugma, no? Tumaas, lumakas, tumaas. Oh. Lumakas siya, tumaas naman ang kanyang puso, naging mayabang. Nagmataas si King Uzziah. Na ano pa't siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Ba, pambihira, no? Yun pala ang ating nature, mga kapatid. Kapag tayo pala nabihasa, nakatikim ng maraming tagumpay, nakatikim ng maraming promotion, at talaga ikaw na ang number one, talaga namang for 52 years, proven, mahusay kang leader, for 50 years, wow, ikaw pa rin ang hari, binibless ka ni Lord, but hindi natin alam kung ano nangyari sa kanyang puso. Abay, unti-unti pa lang nilalaso na ni Satanas ang kanyang puso. Hari ka, ang tagal mo ng hari, kaya mo nang gumawa ng desisyon. Panghimasukan mo, pati gawain ng simbahan. Sige. Abay, pinanghimasukan, no? Anong sabi niyan? Ano pa siya'y gumawa ng kapahamakan? Siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. 17. At si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon kasama. Tulong-tulong yung mga lingkod ng Diyos sa panghari na mga matapang na lalaki. At kanilang hinadlangan si Uzzias na hari. Religious leaders versus political leader. Hinarangan ang taong simbahan, ang tao ng pamahalaan. Si Uzzias, hinarangan. Sa anong bagay? Na huwag kang makialam sa simbahan. Hindi iyan. Diyan ka sa iyong kaharian. Ang simbahan hindi sa iyo. Ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. May separation of church and state. Abay, pinasok niya, pati ang templo. Magsunog ng kamangyan sa Panginoon. Kundi, sabi dito sabi sa kanya, hindi na uukol sa iyo, Uzzias, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon. Sa Panginoon naman gagawin Kaya lang hindi ka authorized. Hindi para sa iyo yan. Kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinilaga na magsunog ng kamangyan. May talagang in charge yan. Don't usurp authority, huwag kang mangagaw. Huwag mong panghimasukan yung hindi iyo. Ayun, lumabas ka, sabi ng mga saserdote. Lumabas ka sa santuario, sapagkat ikaw ay sumalangsang, ni di magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Hindi ito makakasama sa karangalan mo yung ginawa mong mali. Ganon, ano? So, sa madaling kwento, ayaw lumabas. Ayaw, nang mamatigas. Ayun, biglang namuti ang noo. Tinubuan ng ketong. Nung makita niya nagkaketong siya, siya na nagdali-daling lumabas at tinulungan siya makaalis din ng mabilis. Bakit po? Not as I delivered unto you. Kaya ang kaayusan sa simbahan, ang kaayusan ng ating buhay, ang kaayusan ng mga leaders, kapag sinunod natin yung ano ang itinuro sa atin, sundin natin. Ang patakaran ng Diyos, sundin natin. At manunumbalik sa kaayusan, ang mga samahan, ang mga relasyon, ang paggagalangan sa isa't isa, ang pagrerespetuhan, ang ganda at ang saya sa loob ng simbahan. Sa totoo po, baka hindi lang natin napupuna, may meron na tayong mga pagkukulang bilang mga tao. Pero kaya tayo nagkaroon ng mga kasamahan para tayo magtulong-tulong, magpaalalahanan. Hindi para pabayaan o magpintasan o kaya ay magsisihan o kaya ay magsumbatan. Hindi ganon ang simbahan. Pattern. Kaya nung sabi ng 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. So ang Lord's Supper po ibinigay, it must be done as worthy of praise. Number 3, it must be done for the better. Sabi sa verse 17, 1 Corinthians 11:17, now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. Ang Lord's Supper is supposed to be for the better. Kaya kapag tayo nagpapartake, merong inaayos ang Diyos sa atin at ang simbahan lalong nagiging mas maayos. Kaya dapat ang resulta, positive change. Kumbaga,
Positive change. Ang bunga sa simbahan. Ang nangyari sa mga taga-Korinto, hindi positive change. Kasi yung mga may baon, nagkainan ng kanya-kanya. Yung mga wala, gutom, nakatingin lang sa kanila. Yun namang mga inumin, nag-inuman dun sa simbahan. At nangalasing. Inubos nila yung inumin, kumbaga. Kaya hindi naging magandang epekto sila sa kanila. So ang gusto ng Panginoon, sa Lord's Supper, positive change. Ang mga miyembro nagiging mas malinis, nagiging mas magaang ang kalooban, nagiging mas malapit sa Diyos, nagiging mas handang humarap uli sa paglilingkod, nagiging sariwa uli yung kanilang panunumpa ng pagtatapat or pledge of allegiance sa kanilang Panginoon, nanunumbalik yung joy of salvation, you become better. Kaya nga sa karanasan natin pagka tayo naglo-Lord's Supper, pagkatapos natin magpartake ng Lord's Supper at nag-awitan tayo, ang ganda ng tunog ng kantaan, solid, ang lahat, ang luwag kumanta. Masayang umawit ng pagpupuri, buong-buo yung simbahan, nakakatuwa. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang iba ang disenyo ng Diyos sa Lord's Supper. Mas maganda sa church anniversary. Kaya itong ulit-ulit na ipinagagawa sa mga simbahan sa loob na ng mahigit 2,000 taon. O 2,000 taon. Ulit-ulit ang mga simbahan. Ito yung pinauulit ng Panginoon. Ito ang isa sa pinaka-effective para i-heal ang division sa church. Ito yun. Kasi lahat hihingi ng tawad. Lahat magpapatawad. Lahat lalapit sa Panginoon. Lahat magpapasakop. Maganda uli. On fire na naman ang simbahan. Pangatlo, it must be done together. Pangatlo na ba yun? Pangatlo. It must be done for the better. Pang-apat, it must be done together by the church. Anong sabi sa verse 18? For first of all, when you come together in the church, it must be done together in the church. Kaya hindi ito ginagawa ng isang bahagi ng church. Siyempre, lahat ng mga mission works natin, part ng church. Member sila ng church. Pero para gawin ang Lord's Supper, anong sabi? Come together in the church. Yun. Kayo mga missions, pupunta sa church. Yung mga kapatid na galing sa malayo, pupunta sa church. Ganun ang paggawa. Hindi sila pwedeng mag-Lord's Supper doon. Hindi pwedeng mag-Lord's Supper yung gustong pamilya na doon sila, special sila. Pastor, bibigyan na lang namin kayo ng malaking love gift. Special yung aming family. Ayaw na namin mag-travel, ayaw na namin ng maraming tao. Lord, Pastor, pwede bang special na lang yung Lord's Supper namin? Bibigyan namin kayo ng 200,000, special service. Hindi pwede. Hindi Lord's Supper yon. So it must be done together by the church. Kaya dapat sama-sama. Dahil ito'y gawain ng buong iglesia. Number 5, it must be done by the church in unity. Anong sabi sa 18? For first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you. And I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Anong sabi niya? I hear that there be divisions among you, but this is not to eat the Lord's Supper. Hindi ganito ang paraan ng pagganap ng Lord's Supper para kayong mga anak, andito mga magulang ninyo, tapos ang mga anak nagbabangayan sa harap ng hapagkainan. Ha? Nakakita ba kayo ng ganung pamilya? Sa hapagkainan, nagbabangayan yung magkakapatid, nag-aaway-away sila sa harap ng kanilang mga magulang. Wala silang pakialam na nakaharap ang magulang nila, bangayan sila. Nangyayari yun sa amin. Nung una, kami mga unbeliever pa, mga unsaved. At maraming ganyan noon, na kahit na mga kaibigan namin, ganun din. Ang buhay. Kulang sa turo, kulang sa maraming prinsipyo. So it must be done by the church in unity. Kaya kapag ginawa natin, nagkakaisa tayo. Yun po yun, hindi yung may faction, yung mga magaganda, magkakasama, yung mga pangit, magkakasama, yung mga nalilito kung sila'y maganda o pangit, hindi alam kung anong kalagayan na magkakasama sila. Ha? Hindi ganon. Sa Panginoon, lahat tayo maganda.
pinaganda tayo ng biyaya ng Diyos. Wala ang biyaya ng Diyos, lahat tayo pangit. Amen. But it must be done by the church in unity. Kaya dapat nagkakaisa. Hindi gusto ng Diyos na magkasalo-salo tayo sa kanyang hapag, tapos patuloy tayong nagkabahagi. Nakakalungkot nga po pagka gano'n ng mga pastor. Halimbawa, kaming mga pastor, mag-hold kami ng Lord's Supper sa aming simbahan. Tapos kaming mga pastor, kami bangayang kami. Bakbakan kami mga pastor. Ay, paanong klaseng leader? Tayo, kami. Ano mangyari sa amin? Naghihipokrito kami. Or, nakakaligtaan namin. Dapat kaming maging maayos. Next. Anong sabi sa verse 20? When you come together, therefore, into one place. So, it must be done together in unity in one place. There is a place to be done, to hold a Lord's Supper. At kung saan ang itinakda ng Diyos, doon tayo magpunta. Hindi tayo nagpipili ng ating kanya-kanya. Gusto ko dito gawin. Gusto ko doon gawin. Sabi ng Panginoon, saan ba kayo nagtitipon? Saan bang bahay panambahan? Doon kayo sa aking bahay. Hindi sa inyo-inyong bahay. Next. Last, number 7. Verse 21. For in eating, everyone taketh before other his own supper. Ano nangyari? Abay, nag-una-unahan silang kumain. Una-unahan. Walang pakialam dun sa iba. Basta gusto nilang kumain sila. So number 7, it must be done not before others. Kaya pagka tayo naglo-Lord's Supper, nagsabay-sabay tayo. No? Maayos, di ba? Mga kapatid, pag nakita niyong isusubo ko na, pagbasa ko ng scripture, magpapasalamat tayo, mananalangin at pagpapasalamat natin ito. Pag subo ko, subo kayo. Sabay-sabay tayo. Kaya nakatingin kayong lahat sa akin. Pagkatapos ko ng manalangin, magpasalamat, pagsubo ko, sabay-sabay tayo. Di maayos. Bigay uli yung tinapay. Bigay uli yung wine. Yung wine naman. Pag inom ko, inom kayo, sabay-sabay tayo. So walang nag-una-una. Walang nagpahuli-huli. Kaya it must be done not before others. Yung mga hindi nakakalam, naalala ko noon, na mayroon sa Tayabas noon, dito pa man sa may bandang unahan nakaupo. Pag ano ko ng Lord's Supper, hindi pa ako naguhudyat na subo, sumubo na nasa harapan kong ganyan. Di nagsalita pa ako. Sabi ko, hindi pa time para isubo. Iniluwa yung sinubo. Gusto kong mapatawa, pero hindi panahon para magtawa o mapangiti. Kumbaga. Pero ganon, para maayos. Kaya sabi niya rito sa verse 33, wherefore, my brethren, 11:33 ng 1 Corinthians, when you come together to eat, tarry one for another. Maghintayan kayo. Sabay-sabay kayo. Amen? So sabay-sabay sa pagkain, sabay-sabay sa pag-inom, ginagawa natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Ginagawa natin, mga kapatid, ito na karapat-dapat sa papuri ng Panginoon. Ginagawa natin ito para lalo tayong mapabuti as a church. At ginagawa natin ito ng sama-sama sa simbahan. Ginagawa natin ito na may pagkakaisa. Ginagawa natin ito sa isang lugar. At ginagawa natin ito ng sabay-sabay. Lahat ng yan dahil tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Kaya natin ito ginagawa. At ang plano ng Diyos, ito ay magiging channel of God's blessing. Once na ginagawa natin ng tama ang Lord's Supper, hindi ito pinagagawa ng Diyos na wala lang. Hindi po. Laging ang Panginoon, meron siyang nakaakibat na pagpapala sa bawat pagtatapat ng kanyang mga anak. Ang Diyos po ay tunay na mapagbiyaya. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa inyo bilang paghahanda sa darating na linggo at amin pong dinaanang tinalakay at pinag-aralan ang iyong salita patungkol po sa Lord's Supper. Na ito'y ginagawa namin, hindi lamang isang ritual, kundi gaya ng binasa namin, ginagawa namin to proclaim, to show the Lord's death till He comes. Kaya gagawin ito hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus. Ipapahayag namin na kaya kami nangaligtas, kaya kami naging miyembro ng simbahan, kaya kami nakarating sa paglagong espiritual,
Kaya kami nahubog ang buhay. Kaya yung mga tagumpay namin ay attributed namin sa ginawa mong pagbabago. Yung kapayapaan namin ng aming pamilya, yung maayos na relasyon ng mag-asawa, yung maayos na pagpapalaki ng anak, yung pag-iwas namin sa mga maling paniniwala, lahat ng yun nakakonekta, Panginoon, sa ginawa mong pagliligtas. We are the product and the display, the trophy of your wonderful grace. It's a miracle of grace. It's a miracle of love. It's a miracle of sacrifice at the cross. Salamat po ng marami. Kaya ikaw na po magpala sa bawat isa sa amin. Bilang mga tigasunod mo, manatili kaming maalab, matapat, na nagpapasakop lagi sa inyo. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay aawit, mga kapatid. Awitin natin yung about the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, at the cross, ang title niyan, di ba? Awitin natin yon. At the cross. Alas and did, yan, ha? Inaalala natin. He bled and died. The sovereign died. Siya na nakapagpapasya sa lahat. Siya ang namatay para sa atin. Amen. Everyone sing with us. Alas, and did my Savior bled, and did my sovereign die. Could He devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy because of the cross. Amen. Was it for Christ that I have done? He rode upon. Yes, it's because of my sin. The crimes that I have committed. He went to the cross for you and for me. Amen. Let's sing now. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen, amen. Tayo po magpasalamat sa Panginoon sa ating mga kaloob. Hilingin natin, let's say, Brother Monching, will you please come? Ipasalamat mo ang ating mga kaloob, ay panalangin ang ating mga kapatid ng simbahan. Tayo po yung manalangin. Madagilan Diyos, salamat po sa gabing ito, salamat po sa iyong salita na nagpapanatili sa amin upang lalo po kami magkaisa, Amen. upang itaguyod ng iyong gawain at lalo po kaming magkakapatid ay maging malinis sa iyong harapan. Salamat po sa iyong pagtuturo ng Lord Supper sa amin na ito po ang aming isa sa pinamagandang pagkakataon ng pagkakaisa Apo. sa Espiritu at sa pagsambo po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob naming titipunin, maging pakinabangan po sa iyong gawain. Yes, At po. pinapalain po ang mga kapatid na makapagbigay, ganun po ang mga hindi na kapagbigay sa ngayon. Lalo po kami pagpalain upang sa ganun po ay lalo po kami maging masagana sa pagbibigay. Amen. At alam po namin na ito po isang kagalakan bilang isang Kristiyano makapagkaloob. Kaya tulungan ko Panginoon na lalo pong magsikap upang sa ganun po ay mayroon po may maibigay sa inyo at magpagpatuloy po ang gawain sa lugar nito. Salamat po sa mga blessing na patuloy pinagkakaloob Apo. at sa mga tatanggit pa po namin sa mga darating. Kaya amin dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Nakakaupo na po. Wonderful power in the blood. There is power
Shall we all stand, please? And let's sing this song. Alright. Would you do service? Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Yes. Amen. Thank you, Lord, for shedding your blood for us of the Lamb. Amen. Hilingin natin, Pastor Ulysses. Nagpapasalamat tayo, nakasama natin mag-asawa ni Sister Jinky. Narito ngayong gabi. Pastor Ulysses, will you please come? Close us in prayer. All the way, no? Salamat ang gawain sa Pangasinan ay nagpapatuloy. Amen. Sige, kapatid. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal, muli po, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa aming mga buhay. Apo. Tunay na kami po, Panginoon, ay inyo pong inaalalayan sa aming mga buhay upang tahakin po namin, Panginoon, ang nais nyo sa aming mga buhay. Amen. Thank you, Lord. Salamat po na hindi po kayo nagkulang, hindi po kayo lumalayo sa amin. Sa tuwing kami, Panginoon, kami man po ay dumating sa sitwasyon na para bang nanghihina, sa tuwing kami ay nakakaranas ng mga bagay sa aming buhay, Thank you, Lord. kayo po ay nariyan lagi sa amin Yes, upang alalayan. Thank you. Kaya kami po ay taos-puso, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Tunay na kayo ang siya pong amin pong gabay sa aming buhay. Amen. Thank you. At salamat dahil ang inyo pong bugtong na anak ay ginampanan ang lahat para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Yes po. Ang lahat ng anuman meron sa amin, kung wala po ang krus ng Kalbaryo ay wala po. Wala po itong bagay na maganda sa amin. Apo. Salamat, Panginoon, na sa krus ng Kalbaryo nagtagumpay po ang aming buhay. Yes. Maging ang aming pong kaligtasan, Panginoon, napakalinaw na kayo ang gumawa sa amin para hindi kami mapahamak Yes. sa lugar po ng impyerno. Amen. Kaya maraming salamat. Bigyan niyo po kami, Panginoon, sa aming puso na mahalin pa ng gusto ang mga kaluluwang wala pa sa inyo. Amen. At gamitin niyo, Panginoon, ang simbahang ito na muli ay magkaroon po ng evangelistic o sa buong Pilipinas, Panginoon. Amen. Gamitin niyo po ang aming pastor, mangusap kayo sa kanyang puso, anuman po ang inyong pong naisin, Panginoon. Yes. At ang bawat miyembro, dalangin ko po, Panginoon, na sila po ay patuloy niyo pong pagpalain, gabayan, at Yes. sila po, Panginoon, ay bigyan niyo ng pusong mapagbigay sa inyong pong gawain. Amen. Nawa ay maunawaan ng bawat isa na anumang ang hawak namin, ito po'y galing lamang sa inyo. Ito Amen. po'y biyaya ninyo, ito po'y pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, at ito po'y handa naming ibalik para sa inyo. Amen. Dahil ang magbigay ay kasiyahan sa puso ng bawat anak ninyo. Ilagay niyo po, Panginoon, sa amin puso na kami po ay inyo pong gamitin sa mga gawain ng pagdadala ng kaluluwa. Yes, Lord. Kaya sa gabing ito, salamat po sa mensahe, napakaliwanag. Salamat po sa aming pastor na inyo pong patuloy na ginagamit. Amen. At patuloy niyo po silang pagpalain, 10 po ng kanyang mahal sa buhay. Yes, Kayo po ang mag-ingat at magpala. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, kayo po ang mag-ingat po sa amin at kayo lang po ang aming pong pinasasalamatan sa lahat. Salamat po sa inyong kabutihan, patawad sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Magkamayan tayong lahat. Salamat po sa mga naka-online. Sa Sunday, ay Lord's Supper. Be here. Let's come together as a body of Christ. And let us come to the table, the Lord's table. May meeting po yung mga ni-announce ko patungkol po sa mga coordinators ng ating ministries sa gagawing Fires of Evangelism. Doon po tayo sa sa toddler's room.